Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 251. Pakikinggan ko ang payo ni G. Garrison. Hindi kita hihiwalayan. Halos mahimatay sina Sasha at Tom sa galit. Mabuti, maghintay ka. Pipilitin kitang pirmahan ang mga papel kung ito ang huli kong gagawin. Galit na umalis ang dalawa pagkatapos. Bagamat hindi naunawaan ni Isaias ang intensyon ni Levi, naniniwala siyang may mga dahilan si Levi. Siya ay nanumpa na maghihiganti kina Sasha at Tom mula nang siya ay itinaboy sa labas ng bahay. Di nagtagal pagkatapos ng kabiguan na iyon, matagumpay na nakapasok si Isaiah sa Morris Group at pinamunuan ang Departamento ng Medical Technology. Kasabay nito, naglabas ang Morris Group ng isang anunsyo sa pag-hire upang mag-recruit ng mga profesional sa mga larangang medikal at may kaugnayan sa teknolohiya na may malaking sweldo. Maraming tao ang naglagay ng pinakamahusay na pagsisikap sa pagtatangkang sumali sa Morris Group kasunod ng anunsyo. Mabilis na nakarating sa tenga ni Sasha ang balita. Nagkataon na kakain siya kasama sina Tom at Charlie. Hindi ako makapaniwala na nagpa siya ang Morris Group na kunin ang pile na iyon. Hindi nasisiyahan si Sasha. Inaasahan ko na mamumuhay siya ng kaawa-awa sa lansangan pagkatapos ko siyang itaboy sa labas ng bahay. Tiyak na hindi ko inaasahan na makakakuha siya ng trabaho ng ganoon kabilis. Galit din si Tom. Ang pangalan ni Isaiah Wade ay naka-blacklist ng lahat ng kumpanya sa Northampton. Hindi ka panipaniwala ang katapangan ng Morris Group na i-recruit siya. Lalagyan ng nobela. Nakangiting sabi ni Charlie. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi siya magtatagal sa Morris Group. Natarante si Sasha. Anong ibig mong sabihin? Bueno, ang Morris Group ay titigil sa pag-iral sa Northampton sa lalong madaling panahon. Si Isaiah ay muling magiging basura sa oras na iyon. Ngumisi si Charlie. Si Tom ay mas nakikipagkwentuhan sa teknikal na bahagi ng negosyo kaya hindi siya sinabihan ng ilang impormasyon ng tagaloob. Tinanong niya, may problema ba sa kumpanya, Charlie? Sa lahat ng ito ay pinupukaw ng Morris Group ang Northampton Chamber of Commerce. Nagsimula ng kumilos ang mga konseho ng kamara. Dinala si Isaiah sa Morris Group para tumulong sa paggawa ng mga parmasyutiko. Ngunit ang mga kagamitang kailangan ay hindi makukuha sa merkado dahil sa impluwensya ng Chamber of Commerce. Maghintay ka, malapit nang manirahan si Isaiah sa mga lansangan. Tumawa si Charlie. Hahaha, ang galing. Si Isaiah ay nakatakdang maging isang bukol na talunan. Joke talaga siya, iniisip niya na kaya niya kaming pagsisihan ang mga nagawa namin, sabi ni Tom. Tuwang-tuwa si Sasha habang nakikinig sa mga hula ni Charlie. Sa pagkakataong iyon, niyakap ni Charlie si Sasha at tinukso ito. Sabi ni Tom, akin ka ngayong gabi. Baliw ka, Charlie. Sumando si Sasha sa dibdib ni Charlie at kumilos ng may pagkakoketesh. Samantala, isinubsob ni Isaiah ang kanyang sarili sa kanyang trabaho. Binuo na rin niya ang technical team. Si Isaiah ay isang napakatalino na tao. Pino niya ang dating pangunahing teknolohiya, na mas mataas sa Morris Group na gumawa ng mga produkto na may mas mahusay na kalidad at mas murang mga presyo kumpara sa Northampton Chamber of Commerce. Ang kanyang mga pagsisikap ay nagtulak sa Morris Group ng isang hakbang na pasulong sa kanilang layunin na palitan ang Northampton Chamber of Commerce. Sa loob lamang ng 4 na araw, natapos na ni Isaiah kasama ang natitirang bahagi ng club ang mga pagsasaayos. Pagkatapos ng lahat, si Isaiah ay nag-iisip tungkol sa bagay na iyon sa nakalipas na 6 na taon. Nagawa na rin nila ang mga organisasyong pagsasaayos sa pabrika. Kaya ang natitira na lang ay maghintay na magsisimula ang produksyon. Si Iris ay nagdaraos ng isang pulong nang tumingin siya kay Doug Rice, ang pinuno ng Departamento ng Pagkuha, at sinabi, Ginoo, Rice, ano ang nangyayari sa mga kagamitan na na-order namin mula sa Dynetic? 3 araw na sana ang mga gamit, 5 araw na. Pinunasan ni Doug ang pawis na kinakabahan sa kanyang mukha. MS. Kamakailan lang ay ipinaalam sa amin ni Annabel, Dynetic na inaayos nila ang mga kagamitan na in-order namin sa kanila dahil sa hindi inaasahang isyo. Sinabi nila sa amin na maghintay. Agad namang gumanti si Iris. Hindi pwede yon. Sinuri ko ng personal ang kagamitan dati. Walang mali sa mga makina. Sinasabi mo bang sadyang inaantala ng Dynetic ang pagpapadala? Tanong ni Doug.
Makipag-ugnayan sa may-ari ng Dynatic, si Mr. Wilder Prosser, para sa akin. Tanong ni Iris kay Wilder pagkakonekta ng tawag, Mr. Prosser, nasaan ang kagamitan na in-order ko sa iyo? Tungkol doon, may mali sa mga makinang binili ng Morris Group. Kaya kailangan mong maghintay, sagot ni Wilder. Gaano katagal? Hindi bababa sa 1 buwan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 252. Napabuntong hininga ang lahat matapos marinig ang tugon ni Wilder. Halatang sinasadya nila ito. Dagdag ni Wilder, ibinalik ko ang mga makina sa orihinal na gagawin upang sumailalim sa pagkumpuni at mga serbisyo. Mangyaring maging maalalahanin dahil pinabilis na namin ang pag-usad sa 1 buwang oras ng paghihintay, lalagyan ng nobela. Sabi ni Iris, pupunta ako sa kumpanya mo para i-assess ng personal ang sitwasyon. Maaari mong ipadala sa amin ang iba pang mga stock na iyong iniingatan. Nagmamadali kami, kaya wala na kaming oras para maghintay pa. Nako, pasensya na po Ms. Annabel. Naipadala ko na ang lahat ng aking mga stock dahil binili ng ibang partido ang kagamitan. Ganoon ba? Nanatiling cool si Iris. Alam niyang sinasadya siya nitong i-provoke. Tama iyan. Hindi rin ako makapaniwala sa coincidence na ito. Sa lahat ng kagamitan na ipinadala ko, ang mga in-order ng Morris Group lang ang may sira. Ngumiti ng tusong si Wilder. Nagalit ang lahat sa tono ni Wilder. Ang pagkanta ay malinaw na sinadya. Inihanda na namin ang lahat, at ang mga kagamitan na iyon ay ang tanging elementong kulang ngayon. Ms. Annabel, mahihirapan akong maghintay ng kaunti, nakangiting sabi ni Wilder. Hindi ko kaya, nangako kang ipapadala ang mga makina dito sa loob ng 3 araw. So anong deal ngayon? Galit na galit si Iris. Napabuntong hininga si Wilder. Kung iyon ang kaso, mayroon akong isa pang ideya. Anong ideya? Tanong ni Iris. Kailangan mong mag-top up ng mas maraming pera. Maaari kong ipadala sa iyo ang backup na stock mula sa aking personal na imbakan, sagot ni Wilder. Magkano ang hinihingi mo? Nag-order ka ng equipment for 500 million dati. Kung bibigyan mo ako ng 5 bilyon ngayon, ipapadala ko agad sa iyo ang backup na stock. Dapat mong malaman ang kagamitang ito ay ang aking trump card. Kaya ang presyo na iminumungkahi ko ay isang napakamakatwiran. Siya ay labis na matako. Lahat ng executive sa Morris Group ay namangha. Walang inaasahang gagawin ni Wilder ang isang pamamaraan na tulad nito. Nginitian siya ni Iris. Tinatanggap mo ba ako bilang isang tanga, Wilder Prosser? Haha, maaari naming ihinto ang deal na ito kung nag-aatubili ka. Desidido si Wilder. Sige, pagkatapos ay i-refund sa amin ang pera. Binabawi namin ang order namin sa iyo. Bulyon ni Iris. Oo naman, ibabalik ko ang pera sa iyo. But I'll be honest with you, pagsisisihan mo ang desisyon mo dahil ako lang ang taong may gamit na hinahanap mo. Hihintayin ko ang Morris Group na magmakaawa sa akin mamaya. Nagsimulang maghanap si Iris ng isa pang supplier pagkatapos i-refund ni Wilder ang pera. Nakipag-ugnayan siya sa lahat ng mga supplier ng kagamitang medikal sa Northampton at mga kalapit na lungsod, ngunit wala sa kanila ang gustong ibenta sa kanila ang mga makina nang marinig nila ang pangalan ng Morris Group. Si Doug Rice at ang iba pang empleyado ay nasa bingit ng luha. Malinaw na tina-target nila ang aming kumpanya. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Hinihiling sa amin ni boss na simulan ang produksyon sa ilang araw na ito. Malalaman ng Northampton Chamber of Commerce ang aming intensyon sa sandaling i-drag namin ito ng mas matagal. Nag-aalala si Iris. Ito ay magiging masyadong mabagal para sa amin upang makakuha ng mga kagamitan mula sa ibang mga lugar. Ang transportasyon ay magiging isang malaking problema na kailangan nating tugunan, dahil sa posibilidad na sabutahin ng iba ang mga makina patungo sa pabrika. Tanong ni Doug, dapat ba nating talakayin muli ang bagay na ito kay Wilder Prosser? Ang karagdagang gastos ay hindi mahalaga. Ang pagkuha ng kagamitan ay ang aming pangunahing prioridad ngayon. Pinunasan ni Iris ang kanyang mga templo. Hayaan mo akong mag-isip ng ibang paraan. Kasabay nito, sa Bale Group, isa sa mga kumpanya sa ilalim ng Northampton Chamber of Commerce. Nagsama-sama sina Ron Bale, Wildan Sainz, at iba pa. Hahaha, tingnan ko kung paano mo ito lulutasin ngayon, Morris Group.
Ngumiti ng masama si Ron. Natuwa rin si Wildan. Sinabi ko sa aking kaibigan, si Doug, na humiling ng 5 bilyon mula sa kanila. Tinanong ni Xavier Yount ang tanong sa kanyang isip, paano kung ang Morris Group ay handang bayaran ang kabuuan? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 253. Masayang tugon ni Braylon Stewart. Pagkatapos ay hayaan natin si Doug na magbigay sa kanila ng mga kagamitan. Ngunit gagawa tayo ng ilang problema sa panahon ng transportasyon upang sirain ang mga makina. Hahaha, gaano karaming kawalan ang mararanasan ng Morris Group sa oras na iyon. Tuwang-tuwa ang kanilang tusong lalaki. Lumipas ang isa pang araw, at nabigo si Iris na makaisip ng anumang bagong ideya. Gusto niyang lutisin ang isyo ng mag-isa dahil desperado siyang patunayan ang kanyang kakayahan sa kanyang misteryosong amo. Sa huli, nakipag-ugnayan si Iris kay Wilder Prosser. Hahaha, iniisip ko kung sino ang tumawag. Di ba sabi ko sa'yo magsisisi ka sa desisyon mo? Anong meron? Masungit na sabi ni Wilder. Ang Morris Group ay puno ng mga inutil at walang kakayahan sa mga manggagawa. Kailangan nilang magmakaawa sa akin, kung tutuusin. Putol ni Iris sa paghabol. Ginoo, Prosser, mababayaran kita ng karagdagang 1.5 bilyon ng higit pa. Ibinababa mo ang presyo ng hinihingi ko mula 5 bilyon hanggang 1.5 bilyon. Haha, I have to say, magaling kang makipag-negotiate. Kailangan kong mag-host ng pulong para pag-usapan ang bagay na ito. Hindi agad siya tinanggihan ni Wilder. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag ni Iris, kinontak ni Wilder si Wildan Saints at iba pa sa pamamagitan ng isang video call. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Nag-alok ang Morris Group na nagbabayad ng 1.5 bilyon sa halip. Tanong niya. Pagkatapos ng maikling talakayan ng 4 na tao, nakangiting sumagot si Wildan, ibenta mo sa kanila ang kagamitan, Wilder. Magdudulot kami ng ilang problema sa panahon ng transportasyon. Ang mga makinang iyon ay hindi makakarating sa Morris Group. Excited si Wilder. Hindi ba ibig sabihin yon ay kumikita ako ng 1 bilyon at kalahati para sa wala? Lalagyan ng nobela. Haha, eksakto. Maghintay ka ng isa pang araw bago ka bumalik sa kanya, Wilder, mungkahi ni Wildan. Sige, nakuha ko. Sa loob ng grupo ni Morris, si Iris at ang iba pang mga executive ay sabik na naghihintay sa sagot ni Wilder Prosser. Agad na nagulat si Isaias kay Levi pagkatapos ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Nagulat si Levi matapos siyang marinig. Inaasahan kong madadapa tayo sa ganoong suliranin kung bibili tayo ng kagamitan sa Northampton. Kaya naman hiniling ko kay Iris na mag-order ng mga makina sa South City. Hindi ko inasahan na darating ang problemang ito. Ang malawak na impluwensya ng Northampton Chamber of Commerce ay pumukaw sa interes ni Levi. Hindi nakakatuwang puntiryahin sila kung hindi nila ako bibigyan ng anumang hamon. Sige, ako na ang bahala dito, Isaiah. Nagdial ng isa pang numero si Levi. Kailangan ko ng ilang kagamitan para makarating sa aking lugar bukas. Isipin mong tapos na, sir. Sumagot ang nasa kabilang dulo ng telepono. Sa loob ng Morris Group, ipinaalam ni Isaiah sa lahat na hinarap ng kanilang amo ang isyo tungkol sa pagbili ng kagamitan. Ano, matatanggap na ba natin ang kagamitan bukas? Labis na nasasabik si Iris. Tama iyan. Tumanggaw si Isaiah. Naiinggit si Iris kay Isaiah. Nagagawa niyang makipag-ugnayan sa misteryosong amo. Curious na tanong ni Iris. Ginoo, Wade, anong klaseng tao ang amo natin? Siya ay isang mahusay na tao at ang lalaking pinakahinahangaan ko sa buhay ko. Sagot ni Isaiah. Pumayag din si Elena. Tama iyan. Idol ko rin ang amo natin. Lalong tumindi ang curiosity ni Iris matapos matanggap ang kanilang mga sagot. Dapat ko siyang ituloy. Nakipag-ugnayan si Wilder Prosser kay Iris kinabukasan sa 9:00 ng umaga. Ano ang problema, Mr. Prosser? Sinabi ni Wilder, nagpa siya ang aming kumpanya na ibenta ang kagamitan sa iyo sa halagang 1.5 bilyon, Ms. Annabel, ipapadala namin ang kagamitan sa iyo ngayong araw kapag nabayaran mo na ang halaga. Malaya kang mag-ayos ng sarili mong transportasyon kung nag-aalala ka. Sa palagay ni Wilder, siguradong sasang-ayon ang Morris Group sa kanyang panukala dahil desperado na sila. Oh,
Tumatawag ka dahil sa gamit. Hindi na iyon kailangan. Nakuha namin ang kailangan namin. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 254. Ano? Natigilan si Wilder. Nakuha na nila ang mga kagamitan. Paano ito posible? Ipinagbawal ng Northampton Chamber of Commerce ang bawat kumpanya ng kagamitang medikal na makipag-ugnayan sa Morris Group. Kaya paano nila posibleng ipatong ang kanilang mga kamay sa mga makina? Sigurado ka, MS. Annabel. Walang katiyakan na tanong ni Wilder sa kanya. Tama iyan. Ang mga ito ay mas mahusay. Matatanggap namin ang mga kagamitan sa alas 12 ng tanghali ngayon, sagot ni Iris sa kanya. Saan mo nabili ang mga kagamitan? Wala kang pakialam. Ito ang usapan ng aming kumpanya. Palm. Si Wilder Prosser ay bumagsak sa kanyang upuan, nawalan ng pag-asa. Doon napupunta ang aking napakagandang pangarap na kumita ng $1.2 bilyon nang walang kahirap-hirap. Nagmamadali niyang ibinalita ang hindi inaasahang pangyayari kay Wildan Saints at sa iba pa. Ang ilang mga konseho ng Northampton Chamber of Commerce ay namangha rin. Nakabili na sila ng kagamitan. Lahat ng 4 na lalaki ay ginamit ang kanilang mga koneksyon ng sabay-sabay upang imbestigahan ang bagay. Ang alam nila ay wala sa mga kumpanya ng kagamitang medikal sa Northampton at mga nakapaligid sa lungsod at nagbenta ng anumang makina sa Morris Group. Saan nila kinuha ang mga kagamitan noon? Ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ngayon ay upang malaman ang ruta ng transportasyon ng kagamitan. Kailangan natin silang pigilan agad. Sila ay nasa isang estado ng pagkabalisa. Samantala, si Levi ay nakikipag-hangout kasama si Asher Dragon at ang iba pa. Nakatanggap si Levi ng tawag sa telepono mula kay Kyrie Duncan, ang pinuno ng Departamento ng Logistics sa Northampton Warzone, sa sandaling iyon. Ang mga kagamitang medikal na binili mo sa Defense Research and Development Center ng Northampton Warzone ay dinadala na ngayon, sir. Gaya ng utos mo, nagayos kami ng isang fully armed squadron para i-escort ang logistic team. Sumbong ni Kyrie. Walang inaasahan na kukuha si Levi ng kagamitan mula sa Defense Research and Development Center ng Warzone. Tumango si Levi. Sige, salamat. Ang set ng kagamitan na ito ay binili sa ilalim ng pangalan ng Morris Group, si Mr. Duncan. Inilipat ko na ang bayad. Pakicheck. Naiintindihan, sir. Paalala ni Levi matapos ibaba ang tawag. Kirin, sabihin mo kay Iris at sa iba pa na hintayin ang mga gamit sa pabrika. Darating ang mga makina sa loob ng 2 oras. Tapos tumingin siya kay Asher Dragon. Ipagkalat ang impormasyon sa ruta ng transportasyon, Asher Dragon. Sa loob ng Bale Group, natukoy na namin ang ruta ng transportasyon. May 1.5 oras pa para pigilan natin sila. Nag-aalalang sinulyapan ni Ron Bale ang kanyang relo. Sinabi ni Braylon Stewart sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, dapat ko bang kontaken si Phantasma? Hayaan natin siyang hawakan ito. Sige, siguraduhing sisirain ng Phantasma ang mga makinang iyon. Ang kanilang mga mata ay kumikinang na may masamang hangarin. Si Phantasma ay isa sa mga boss ng mafia sa Northampton. Nagpatakbo siya ng isang kumpanya ng kredito, na karamihan sa kanyang mga empleyado ay mga thug. Siya ay isang walang awa na tao na hindi magdadalawang isip na pumatay ng ibang tao. Madalas gawin ng Phantasma ang mga bidding ng Northampton Chamber of Commerce. Karaniwan na para sa kanya ang pagpilayan ng iba habang inaasikaso ang mga bagay na iyon. Makakatiyak tayo kung gagawin ng Phantasma ang gawaing ito. Malupit siya at Maislan. Ang ginagawa niya ay hinding-hindi maibabalik sa atin kahit na pumatay siya ng tao. Sa isang liblib na highway sa Northampton, isang grupo ng mga mukhang masasamang lalaki ang naglagay ng maraming pako sa kalsada at nagparada ng maraming sasakyan para harangan ang daanan. Isang lalaking may mahabang buhok na nakasuot ng itim na damit ang nakaupo sa loob ng isang SUV na nakaparada sa isang tabi. Ang kanyang mga daliri ay natatakpan ng mga singsing habang nagbubuga siya ng tabako. Kung titingnan mabuti, may nawawalang pupil sa isa niyang mata, kaya talagang nakakatakot na parang multo ang itsura niya. Ang lalaki ay walang iba kundi ang kasumpa-sumpa na si Phantasma. Manatiling magbantay at magtrabaho ng matalino mamaya. Pinaalalahanan nila kami na pilayin ang ilang tao bilang babala sa Morris Group,
Ang namamaos na boses ni Phantasma ay kayang magpalamig sa mga tinek ng iba. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 255. Huwag kang mag-alala, boss. Ang mga nasasakupan ni Phantasma ay naglapat ng kanilang mga palad sa tuwa. Nakatali sa kanilang baywang ang iba pang matatalas na talam. Sa wakas ay dumating na ang logistic team na makalipas ang ilang sandali. Ang logistic team ay binubuo ng 30 dahil ang mga makina ay binubuo ng hanggang 500 milyon, kung tutuusin. Ang kotseng humahantong sa team ay biglang huminto nang mapansin ang hilera ng mga kotseng nakaparada sa gitna ng kalsada. Tumigil din ang iba pang mga sasakyan. Si Doug Rice ay nakaupo sa loob ng kotse na nangunguna sa club. Bababa na sana siya ng sasakyan at tingnan ang sitwasyon nang makita niya ang mahigit 12 nagbabantang mukhang lalaki na papalapit sa direksyon niya. Natakot si Doug sa kanyang talino. Lumapit si Phantasma at ang kanyang mga kampon sa sasakyan at kinatok niya ang bintana ng sasakyan. Natatakot si Doug habang nakatingin sa mga batuta sa kanilang mga kamay. Agad niyang ibinaba ang bintana ng sasakyan. Tumikim si Phantasma. Galing ka ba sa Morris Group? Oo, iyan, tama, tumanggo si Doug, lalagyan ng nobela. Sige, maaari kang umalis ngayon, ngunit ang mga makina na iyon ay kailangang manatili. Utos ni Phantasma. Hindi ko kaya yon. Hindi tayo makakaalis ng walang kagamitan, sabi ni Doug. Ang natitirang bahagi ng kanyang pangungusap ay nakabara sa kanyang lalamunan habang ang mga nasasakupan ni Phantasma ay nakatingin sa kanya. Agad na nakipag-ugnayan si Doug kay Iris at ipinaalam sa kanya ang problema. Si Iris at ang iba ay nag-aalalang may sakit. Ngunit hindi karaniwang kalmado si Elena. Walang dapat ikabahala. Inayos na ni boss ang lahat. Ang kailangan lang nating gawin ay maghintay dito ng matyaga. Pinangunahan ni Phantasma ang kanyang mga tauhan patungo sa likuran ng convoy pagkatapos. Kahit na ang Warzone Defense Research and Development Center ay gumawa ng kagamitan, ang logistic team ay hindi ibinigay ng hukbo. Sa halip, si Doug Rice ang kumuha ng logistic team. Tatakas sana si Phantasma at ang kanyang mga tauhan sa takot kung nakita nilang ito ay isang fleet ng mga sasakyang militar. Ang lahat ng mga karwahe na nakakabit sa mga kotse ay natatakpan ng mga itim na kurtina. Inalis ni Phantasma at ng kanyang mga tauhan ang mga itim na kurtina at pinalaki ang mga kagamitan sa ilalim. Napangiti sila ng masama nang matiyak nilang lahat ng 30 sasakyan ay kargado ng mga kagamitang medikal. Nakipag-ugnayan si Phantasma kay Ron. Ginoo, bale, nasuri ko na lahat ng 30 sasakyan, at lahat sila ay may dalang kagamitan. Magaling. Wasakin ang lahat ng mga makina, Phantasma. Ang Morris Group ay maaaring mangarap tungkol sa pagpapatong ng kanilang mga kamay sa kagamitan. Malamig na sabi ni Ron. Sige. Susuriin ko ang iba pang mga sasakyan at sisirain ang lahat. Mapilayan ko rin ang kanilang mga lalaki pagkatapos. Nagpatuloy si Phantasma sa pagsusuri sa mga natitirang sasakyan. Ang natitirang mga kotse ay puno ng mga accessories at ekstrang bahagi ng mga makina. Sa huli, 3 sasakyan na lang ang natitira upang suriin. Nakaramdam si Phantasma ng gulat sa loob niya nang makita ang huling 3 sasakyan. Sa hindi malamang dahilan, ang kanyang kaliwang talukap ay patuloy na kumikibot. May nangangamba na puso, naglakad si Phantasma papunta sa mga sasakyan. Ginamit niya ang kanyang batuta para hatiin ang mga kurtina. Madilim ang loob ng sasakyan, ngunit naaninag niya ang isang grupo ng mga tao sa loob. Ang isa sa mga nasasakupan ni Phantasma ay bumulalas, napakaraming tao sa loob. Dagdag pa ng isa pang lalaki. Ito ay dapat ang mga manggagawa upang mag-alis ng kagamitan. Matigas na utos ni Phantasma, lumabas kayong lahat sa sasakyan. May lumapit at hatiin ang mga kurtina. Hinawi ng dalawa niyang anak ang mga kurtina. Sabay liwanag ng araw sa madilim na loob. Natakot ang lahat nang makita ang mga taong nakaupo sa loob ng sasakyan. Hindi sinasadyang ibinagsak ni Phantasma at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga batuta. Bumagsak ang mga sigarilyong nasa pagitan ng kanilang mga labi habang nalaglag ang kanilang mga panga. Sa loob ng sasakyan ay may mahigit 12 lalaki na nakasuot ng military outfit. Itinutok nila ang kanilang mga kargada na baril kay Phantasma at sa kanyang mga kampan. Walang makakita ng grupo ng mga fully armed na sundalo sa loob ng sasakyan.
Inutusan mo lang kaming lumabas ng kotse. Idiniin ng commander ng kumpanya na namumuno sa grupo ang kanyang pistola sa ulo ni Fantasma. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 256. Swish. Bumaba ang lahat sa sasakyan. Lumabas din ang iba pang mga sundalo sa dalawa pang sasakyan. Pinalibutan ng mahigit 100 armadong sundalo si Fantasma at ang kanyang mga tauhan habang nakatutok sa kanila ang kanilang mga baril. Natakot si Fantasma at ang kanyang mga nasasakupan. Malapit na silang mawalan ng kontrol sa pantog. Ang hindi inaasahang pangyayari ay ganap na hindi maisip ni Fantasma at ng iba pa. Ibinagsak ni Fantasma at ng kanyang barkada ang kanilang mga batuta. Ang ilan ay sumuko pa sa mabigat na kapaligiran habang sila ay bumagsak sa lupa. Si Fantasma, na may baril na nakatutok sa kanyang ulo, ay nanginginig sa takot. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sumigaw. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng commander ng kumpanya na may mahigpit na boses, "Ako ang Northampton Warzone Defense Research and Development Center 8th Platoon Company Commander, si Boris Diao, na inatasan na ay escort ang mga kagamitang medikal mula sa Warzone hanggang sa Morris Group." Halos mahimatay si Fantasma matapos marinig ang kanyang pagpapakilala. Mas malala ang kanyang mga nasasakupan. Ang ilan ay nahimatay na sa lupa. Karamihan sa kanila ay bumagsak na sa lupa sa takot. Sa wakas ay alam na nila kung saan kinuha ng Morris Group ang kagamitan. Bumili sila mula sa Warzone Defense Research and Development Center. Hindi katakataka na may isang platoon ng mga sundalo na nag-escort sa kanila. Damn it! Pinagsisisihan kong kinuha ang trabahong ito. I wouldn't have the guts to even come here kung alam ko kung saan nanggaling ang kagamitang ito. Si Ron Bale at ang kanyang mga kalokohang kaibigan ay niloko ako. Fantasma ay nasa bingit ng luha. Bakit hindi mo isinakay ang mga bagay na ito sa mga sasakyang militar? Tatakas na sana kami agad kung ganon. Alipin sila. Utos ni Boris. Nakulong si Fantasma at ang kanyang mga tauhan. Alam nila ang mga implikasyon na kasunod ng kanilang pag-aresto. Nasira ang buhay natin, ganap na wasak. Ngunit hindi natin dapat ilantad ang ating employer. Kung hindi, kahit ang mga kapamilya natin ay mahihirapan. Sa huli, ligtas na nakarating ang lahat ng kagamitan sa pabrika ng parmasyutiko ng Morris Group. Ang mga makina ay na-install pagkatapos ng wakas araw na trabaho. Nakarating na rin ang mga materyales na binili ni Iris. Maaari nilang simulan ang kanilang produksyon simula sa gabing iyon, nobela. Sinusubaybayan ni Isaiah ang buong proseso bilang technical advisor. Si Levi ay nagtagkasama si Isaiah upang suriin ang pabrika. Nagulat si Iris nang makita si Levi. "Bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwede dito?" Sinagot ni Levi ang sarili niyang tanong. Napangiti ng awkward si Isaiah. "Ms. Annabel, Mr. Ga. Sinundan niya ako dito." Nilinaw ni Iris. "Nako, naiintindihan ko na. Hindi nakakagulat na sinabi ni Zoe na nakahanap ka ng trabaho. Nag-offer ba si Mr. Wade sa iyo ng posisyon dahil matagal mo na siyang kakilala?" Sinaman siya ng tingin ni Levi. "So paano kung ganoon nga? Sige. Papayagan kitang manatili sa Morris Group bilang isa sa mga teknikal na tagapayo para sa kapakanan ni Zoe. Ngunit ako ang iyong superior mula ngayon. Kailangan mo akong tawagin bilang Ms. Annabel tuwing makikita mo ako," pagmamalaki ni Iris. Si Iris ay palaging isang mapagkompetensyang tao. Nakaramdam siya ng excitement habang iniisip ang sarili. "Nangako ako sa sarili ko 6 na taon na ang nakakaraan na malalampasan ko si Levi Garrison nang itatag niya ang Levi Group. Kaya nag-abroad ako para isulong ang career ko. I can't help but feel a sense of achievement ngayong subordinate ko na siya." Gayunpaman, hindi niya napansin ang kakaibang ekspresyon sa mga mukha ni Isaiah at Elena. Ang taong namamahala sa pabrika ng parmasyutiko, si Luca Parker, ay nagulat, "Na-calibrate namin ang lahat ng kagamitan, Ms. Annabel. Pwede na nating simulan ang production natin mamayang gabi. Malaki. Hiling sa lahat na naka-standby. Magsisimula tayo ng produksyon mamayang 8 o'clock." Iris lamented after she was done with the arrangements. "Masyadong misteryoso ang amo natin, di ba?" "Tama iyan. Ganoon din si Mr. Atkinson. Pareho silang madalas nawawala.
Idinagdag ni Doug at ng iba pa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 257. Nagpalitan ng tingin sina Elena at Isaiah. Talagang misteryoso sila. Hindi man lang siya nakikilala ng lahat kapag nakatayo siya sa harap ng iyong mga mata. Sabi ni Iris sa harap ng lahat, kahanga-hanga ang boss namin. Siya ay maaaring bumili ng kagamitan mula sa Warzone Defense Research and Development Center. Lalong lumalalim ang paghanga ko sa kanya araw-araw. MS. Annabelle, since single ka pa, you should consider pursuing the boss kung single din siya. Tinukso siya ni Doug at ng iba pa. Matapang na tumango si Iris. Talagang hahabulin ko siya kung single siya. Ako ang magiging lady boss mo sa hinaharap. Nasanay na si Iris sa kultura sa ibang bansa. Hindi siya umimik na ipahayag ang kanyang iniisip. Napakunot noon ni Levi nang marinig ang sinabi niya. Wala na siyang pag-asa sa pagkakaroon ng interes sa asawa ng kanyang matalik na kaibigan. Ang pagkuha ng Morris Group ay kumakalat na parang apoy sa mundo ng negosyo ng Northampton. Hindi mabilang ang nagulat sa kanilang mga puso, kabilang ang pinakamalaking tao sa Northampton, si Winston Gonzales. Siguradong may lakas ng loob at kakayahan ang Morris Group na bilhin ang kagamitan sa ilalim ng pangangasiwa ng kamara. Ang malupit na katotohanan ay tumama sa mga miyembro ng Northampton Chamber of Commerce nang mas mahirap kaysa sinuman. Si Ron Bale at ang iba pang mga konsehon ng kamara ay nasisiraan ng bait. Nabigo sila ng pagkatalo matapos mab-aigo ng 2 beses na magkasunod, bilang karagdagan sa pag-aresto kay Fantasma. Ang aming reputasyon ay kalagka rin sa putikan kung marinig ng 4 na marangal na pamilya. Ukol dito. Itigil ba natin ang lahat ng mga aksyon at tasahin ang kanilang intensyon sa ngayon? Nagpasya si Ron at ang iba pa na pansamantalang ihinto ang pag-target sa Morris Group. Tinaasan ng Morris Group ang rate ng produksyon ng palihim sa mga nakaraang araw. Sa wakas ay malayang makapasok si Levi sa Morris Group matapos siyang italaga ni Iris bilang isa sa mga teknikal na tagapayo. Wala pang masyadong nakakaalam ng identity ko. Gayunpaman, si Levi ay tila tinatamad sa halos lahat ng oras sa mga mata ng mga tagalabas. Maging si Iris ay bahagyaring pinipigilan ang kanyang pagnanasa na sawayin ang ugali ni Levi. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam na si Levi ang talagang gumagawa ng lahat ng pinakamahalagang desisyon sa kumpanya. Isang araw, dumating sina Asher Dragon at Kirin sa opisina ni Levi habang humihigop siya ng kanyang tsaa, lalagyan ng nobela. May sasabihin ako sa iyo, sir. Nagtalaga sila ng isang tao na pumupuno sa posisyon ng Commander-in-Chief sa Northampton Warzone. Maghohost sila ng appointment ceremony. Ang Vice Commander-in-Chief, si Xander Hoyles, ay gustong imbitahan na dumalo sa seremonya. Sabi ni Asher Dragon. Napangiti si Levi. Kailangan ko bang pumunta? Sagot ni Key, under normal circumstances, hindi mo kailangang dumalo. Ngunit ang bagong hinirang na Commander-in-Chief ay isang taong kilala mo. Isa pa siya sa mga subordinate mo. Saglit na nag-isip si Levi. Pagkatapos ay sinabi niya, maaaring ang taong tinutukoy mo ay ang unang Commander-in-Chief ng Clayton ng Iron Brigade, si Percy Covington. Si Percy Covington ay isang napakatalino na sundalo. Siya ay nagretiro mula sa frontline matapos magdusa ng ngunit pinsala. Siya ay nagpapagaling sa huling 2 taon. Siya lang ang subordinate ko na sa tingin ko ay kwalipikado sa posisyong Commander-in-Chief. Tumango si Kirin. Oo, tama iyan. Ang taong iyon ay si Percy Covington. Sige, ipaalam sa Northampton Warzone na dadalo ako sa seremonya ng appointment ng Commander-in-Chief. Dapat kong masaksihan ang sandali ng kaluwalhatian ng aking nasasakupan. Utos ni Levi. Naiintindihan, sir. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga sundalo sa Northampton Warzone nang matanggap nila ang balita ng paglahok ni Levi, lalo na si Xander Hoyles. Siya ay labis na nasa sabik. Nag-aalala ako na hindi siya dumating kanina. Ngayon ay makatitiyak na ako sa wakas. Sinadya ni Xander Hoyles na nagpaalam sa mga miyembro ng 4 na marangal sa pamilya, na may kontrol sa Northampton Chamber of Commerce, Eric Robinson, Wallace Henderson, at iba pa. Si Eric Robinson at ang kanyang mga kaibigan ay nasiglang halos nakalimutan nila ang tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa Morris Group. Ang mga bagay na ito ay hindi gaanong mahalaga kung ihahambing sa mga balitang ito.
Dumating na ba ang pinakamaluwalhating sandali ng ating buhay? Sa wakas ay makakatagpo na tayo ng personal sa tagapagtanggol ni Herodia, ang Diyos ng digmaan. Sa wakas ay maaari na akong mamatay sa kapayapaan pagkatapos magkaroon ng pagkakataong ito na makipagkita sa Diyos ng digmaan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 258. Maaari pa nating baliwalain si Winston Gonzales kung makikilala natin ang Diyos ng digmaan. Tama iyan. Ilang taon na tayong nabubuhay sa ilalim ng pang-aapi ni Winston Gonzales. Hindi makalimutan ni Eric at ng kanyang barkada ang kanilang alitan ni Winston Gonzales pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon. Nais nilang gamitin ang pagkakataon na ay target siya. Pinipigilan ni Winston Gonzales ang Northampton Chamber of Commerce na palawakin ang aming tungkulin. Kakailanganin nating alisin siya kung nais nating dalhin ang kamera sa susunod na antas. Kaya ang appointment ceremony ng Commander-in-Chief na ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity dahil tanging ang God of War lang ang makakapag-overrule kay Winston Gonzales. Nagpa siya ang Northampton Chamber of Commerce na ipagpaliban ang lahat ng mga plano nito upang unahin ang seremonya ng appointment. Wala silang pakialam sa pag-unlad ng Morris Group sa sandaling iyon. Samantala, sa pinakamalaki at pinakamarangyang villa sa Northampton, nagtipon-tipon ang bawat miyembro ng pamilya Gonzales. Si Winston Gonzales ay nakaupo sa isang mataas na plataporma sa isang kahanga-hangang paraan. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay nakaupo sa harap niya, habang ang kanyang mga apo ay nakatayo sa likod ng silid. Itinayo ni Winston Gonzales ang kanyang imperyo mula sa simula, na natamo ang titulo ng pinakamayamang tao sa Northampton sa kanyang sariling pagsisikap. Ang kanyang mga inapo ay hindi nagdala ng kahihiyan sa pamilya dahil silang lahat ay namumukod tanging mga tao. Ang kanilang mga talento ay namumulaklak sa maraming larangan, kabilang ang negosyo, militar, at politikal na mga bilog. Iyon ang dahilan sa likod ng matatag na kapangyarihan ng pamilya Gonzales. Sila ay makapangyarihan hindi lamang dahil sa kanilang kayamanan kundi dahil din sa kanilang mga koneksyon sa bawat larangan na maihahambing sa Northampton Chamber of Commerce. Ang pamilya Gonzales ay nalampasan ang kamera dahil sila ay pinagsama sa pamamagitan ng isang pamilya. Halimbawa, ang panganay na anak ni Winston Gonzales, si Andy Gonzales. Siya ang pinakabatang Chief of Staff sa Warzone. Nakangiting sinabi ni Andy, "Mayroon akong magandang balita na sasabihin sa iyo, Ama." "Oh, liwanagin mo ako." Ang kagalingan ni Winston Gonzales ay lubos na nabuhay. Medyo matagal nang nabakant ang posisyon ng Commander-in-Chief ng Warzone ko. Kamakailan ay nagtalaga sila ng isang tao na pumupuno sa posisyon. Ang lalaking iyon ay miyembro ng Iron Brigade. Ang balita ay pumukaw sa interes ni Winston ng sabay-sabay. Oh, iyan ay magandang balita. Higit sa lahat, ang God of War ay dadalo sa seremonya ng appointment ng Commander-in-Chief. Ayaw niyang dumalo noong una, ngunit nagbago ang isip niya matapos malaman na ang kanyang subordinate ang napiling humawak sa posisyon. Nagpaliwanag si Andy. Ang Diyos ng digmaan. Dadalo siya. Agad na nabuhayan si Winston. Tama iyan. Bukod dito, ang seremonya ay magkakaroon ng mga puwang na bukas para sa mga miyembro ng lipunan, at isa ka sa kanila. Sabi ni Andy. Ibig sabihin makakatagpo ko na sa wakas ang Diyos ng digmaan. Nanginginig ang boses ni Winston. Palagi niyang hinahangaan ang Diyos ng digmaan. Ang matandang lalaki ay nagtungo pa sa paliparan upang salubungin ang Diyos ng digmaan nang makatanggap siya ng balita ng kanyang pagdating sa Northampton. Pero sayang, napilitan siyang bumalik nang nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Nagpadala siya ng maraming imbitasyon sa Diyos ng digmaan pagkatapos ngunit tinanggihan din. Oo, tama iyan. Maaari mo ring makipag-ugnayan sa kanya ng harapan, sagot ni Andy. Siya ang namamahala sa seremonya ng appointment, kasama ang kota ng mga dadalo. Siya rin ang responsable sa pag-aayos ng daloy ng kaganapan. Kaya alam niyang magkakaroon siya ng interaction session pagkatapos ng seremonya. Diyos ko, makakausap ko pa ba siya? Nakaka-excite ito. Tuwang-tuwa na tumayo si Winston, lalagyan ng nobela. Maging si Una at ang iba pang nakababatang miyembro ng pamilya ay nakatingin kay Andy ng may pananabik. Pwede ba tayong dumalo din, Uncle? Sila ay sabik na makilala ang maalamat na Diyos ng digmaan din.
Mahirap, ngunit tingnan ko kung ano ang magagawa ko. Ito ay tiyak na isang karapat-dapat na karanasan para sa lahat na makilala ang Diyos ng digmaan, sabi ni Andy. Tama iyan. Nabalitaan ko na ang Diyos ng digmaan ay halos kasing edad ni Una at ng iba pa. Siya ay isang napakakahangahangang tao. Masayang sabi ni Winston. Ang balita ng seremonya ng appointment ng Commander-in-Chief ay kumalat sa komunidad ng Northampton. Ito ay isang ginintoang pagkakataon para sa publiko na makipagkita sa Diyos ng digmaan. Ang ilan ay handang magbayad ng milyon-milyon para makilahok sa kaganapan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 259. Nakamit ng Morris Group ang malaking pag-unlad sa panahong iyon. Matagumpay nilang nagawa ang unang batch ng mga produkto at naipadala ang mga natapos na produkto para sa pagsusuri sa pagkontrol ng kalidad ng Quality Supervision Bureau. Maaari nilang i-market ang kanilang mga produkto kapag natanggap na nila ang pag-aproba ng Bureau. Hindi na makapaghintay ang lahat na masaksihan ang epektong ay dudulot ng kanilang mga produkto sa merkado. Inaasahan nila na ang Northampton Chamber of Commerce ay mabigla sa oras na iyon. Gayunpaman, ang ilang mga miyembro ng konseho ng Kamara ay pinananatiling updated sa mga balitang may kaugnayan sa bagay na iyon. Inanyayahan pa ni Ron sina Tom, Charlie at Sasha na sumali sa kanilang talakayan. Gusto kong tanungin ang iyong opinyon sa bagay na ito. Bakit sa palagay mo kinuha ng Morris Group si Isaiah Wade? Nalito si Ron at ang iba pang miyembro ng council sa intensyon ng Morris Group, kaya hinanap nila ang iniisip ng mga bagong dating. Ginoo. Bale, frankly speaking, isang ang competent na tao si Isaiah. Marahil ay sinusubukan ng Morris Group na galugarin ang merkado ng teknolohiyang medikal. Si Isaiah ay isang angkop na kandidato kung iyon ang kaso, paliwanag ni Tom. Mayroon bang anumang posibilidad na si Isaiah ay nagtataglay ng lahat ng impormasyon sa pangunahing teknolohiya? Iyon ang pangunahing alalahanin ni Ron at ng ibang miyembro ng council. Hindi pwede yon. Noon, ibinigay ni Levi Garrison ang isang katlo ng impormasyon sa bawat isa sa atin upang mapanatili ang balanse. Walang sino man, kahit si Levi, ang may hawak ng lahat ng impormasyon maliban kung magkakasama tayong tatlo. Mariing sabi ni Charlie, lalagyan ng nobela. Tumanggaw naman ang dalawa bilang pagsang-ayon. Haha, ibig sabihin ang Northampton Chamber of Commerce ay ang tanging partido na nakakaalam ng lahat tungkol sa pangunahing teknolohiya. Tumawa si Ron. Oo, tama iyan. Tumanggo ulit ang tatlo. Ngunit ang Morris Group ay kumikilos ng misteryoso kamakailan. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Inayos ko na ang mga tauhan ko para mag-imbestiga, pero walang lumabas, bamantong hininga si Ron. Dapat humingi ka ng tulong sa akin, Mr. Bale, ngumisi ng masama si Sasha sa kanya. Ikaw, tama iyan. Makakaharap ko si Isaiah. Makikinig sa akin ang pile na iyon. Kahit na na-fall out ako sa kanya, I am sure that he will inform me of everything if I flatter him a little. Pagkatapos ng lahat, ako ang nanlinlang sa kanya upang sabihin sa akin ang huling bahagi ng impormasyon na may kaugnayan sa pangunahing teknolohiya. Sige, pagkatapos ay hahayaan kitang hawakan ang bagay na ito. Kung makakakuha ka ng classified information tungkol sa Morris Group sa pagkakataong ito, hahayaan kitang punan ang posisyon ng Vice Director sa PR Department ng kumpanya ko. Huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan, Mr. Bale. Excited si Sasha. Iyan ay isang executive level na posisyon sa Bale Group. Sa wakas ay maaari na akong maging opisyal na elite na miyembro ng lipunan. Nagningning sa mga mata ni Sasha ang malisyosong layunin pagkatapos niyang lumabas sa gusali ng Bale Group. Sa tingin mo ba uunlad ka sa Morris Group, Isaiah Wade? Well, huwag kang mag-alala. Iuulat ko ang iyong maling gawain sa Morris Group para sa pagsisiwalat ng classified na impormasyon pagkatapos kitang masabi sa akin ang lahat. Masisigurado kong masisira ang iyong reputasyon sa oras na iyon. Walang kumpanya sa buong Northampton ang gustong kumuha sa iyo sa darating. Nais nilang itaboy si Isaiah sa kanyang kamatayan. Samantala, si Isaiah ay nagtatrabaho ng husto sa frontline ng pabrika sa lahat ng ito. Sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag pagkatapos may padala ang mga natapos na produkto para sa pagsubok sa QC.
Isinailalim nila ang kanilang mga produkto sa dalawang uri ng QC test. Isang batch ng mga produkto ang ipinadala sa Quality Supervision Bureau, habang ang isa pang batch ay ipinadala sa Warzone Defense Research and Development Center. Nagtiwala si Isaiah sa kalidad ng mga produkto. Natagpuan siya ni Levi nang malapit na niyang gawin ang pagpino sa susunod na produkto. Alam mo ba kung bakit kita pinagbabawalan na makipaghiwalay noon? Biglang tanong ni Levi. Napakamot si Isaiah at umiling. Masyado naming hahayaan sila kung hihiwalayan mo siya ng ganoon lang. Napangiti si Levi. Ginoo, Garrison, sinasabi mo. Hindi naintindihan ni Isaiah ang intensyon ni Levi. Tara na, samahan mo ako sa isang lugar, sabi ni Levi. Sige, makikinig ako sa iyo, Mr. Garrison. Nagtag si Isaiah. Sumakay silang dalawa sa isang kotse at nagpunta hanggang sa mga suburb. Sa wakas ay nakarating na sila sa destinasyong makalipas ang 2 oras. Takot at tulala si Isaiah habang nakatingin sa mga gusaling nasa harapan niya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 260. Ang pinag-uusap ang gusali ay walang iba kundi ang Northampton Warzone Defense Research and Development Center. Personal na tinanggap ng pinuno ng Logistic Department na sina Kyrie Duncan, sina Levi at Isaiah. Hindi na kailangang gumawa ng kaguluhan. Nandito lang kami para bumisita, sabi ni Levi sa mahinang tono. Tumanggo si Kyrie. Pagkatapos ay pinamunuan niya si Levi sa mga bagay ng Defense Research and Development Center. Namangha si Isaiah. Dumiretso sila sa Quality Control Department. Ipinakilala ni Kyrie si Isaiah sa kanyang mga kasamahan. Ito ang pangunahing disenyo sa paggawa nitong batch ng mga produkto ng Morris Group. Nagulat ang mga kasamahan ni Kyrie kay Isaiah. Nakakabilib ka. Sinubukan namin ang kalidad ng iyong mga produkto, at mas mahusay pa ang mga ito kaysa sa mga ibinebentang produkto ng Northampton Chamber of Commerce. Ang mga kagamitang medikal na ito ay lilikha ng isang makabuluhang epekto kung ito ay ipinakilala sa merkado. Ito ay tiyak na makikinabang sa publiko. Natapos na pala ng Defense Research and Development Center ang mga pagsubok sa pagkontrol sa kalidad at humanga sila sa husay ng mga disenyo. Dinala ni Levi si Isaiah para makipag-ugnayan sa mga technician dahil may ideya siya. Sinabi ni Levi kay Kyrie, sa tingin ko si Isaiah ay isang angkop na kandidato para maging technical advisor ng Defense Research and Development Center sa mga kagamitang medikal. Ano ang iyong opinyon dito? Mungkahi, sabay bin ni Kyrie. Ang galing. Kailangan natin ng mas maraming talento sa larangang ito. Huli ang pag-unlad ng ating bansa sa teknolohiyang medikal na kumpara sa ibang bansa. Tiyak na mas uunlad tayo sa pagdaragdag ng mga talento tulad ni Mr. Wade. Sige, pagkatapos ay gagawin mo ang pag-aayos. At bigyan siya ng ranggo ng militar, utos ni Levi. Sige, walang problema. Aayusin ko ito kaagad. Wala pang kalahating oras ay tapos na si Kyrie sa lahat ng pag-aayos, nobela. Natarante na tiningnan ni Isaiah ang mga pagkakakilanlan at ang set ng military outfit. Naguguluhang tanong niya kay Levi. Ginoo, Garrison, ibig sabihin ba nito ay para akong sundalo ngayon? Tama iyan. Ikaw na ngayon ang technical advisor dito. Ngunit kailangan mong magtrabaho ng higit pa sa pagganap dahil kailangan mong bisitahin ang lugar na ito at gabayan din sila. Hindi kita bibiguin. Binati ni Isaiah si Levi sa hindi gaanong paraan. Hinawakan niya ang pagkakakilanlan at tiningnan si Levi na may nakaaantig na damdamin sa kanyang puso. Siya ang lalaking nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Alalahanin mo ito. Gamitin ang iyong kaalaman sa wastong paggamit. Paglingkuran ang publiko at magdala ng karangalan sa ating bayan. Tinapik ni Levi ang balikat niya. Pagkalabas ni Isaiah sa trabaho sa gabi, tinawag siya ni Sasha nang hindi inaasahan. Pwede ka bang maglaan ng oras para makipagkita sa akin, Isaiah? May importante akong sasabihin sa iyo. Magkita tayo mamayang 8 o'clock sa Silver Cross. Lamambat ang puso ni Isaiah, nakikinig kay Sasha. Siya ang babaeng minahal ko ng mahigit 10 taon, kung tutuusin. Maging ang boses niya ay madaling makayanan ang puso ko. Ngunit si Isaiah ay may sapat na katinoan upang humingi ng opinyon ni Levi kung hindi niya dapat tanggapin ang paanyaya ni Sasha. Siyempre, dapat kang pumunta. Sasamahan kita, sagot ni Levi.
Sa huli, natag ni Levi si Isaiah sa Silver Cross. Nilagyan ni Levi ng spy camera si Isaiah at naglagay ng recorder sa kanyang kamay bago pumasok sa gusali. Nagsasagawa siya ng extramarital affairs. Kaya kailangan na nating magsimulang mang-alap ng ebidensya. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Tanong ni Levi. Naiintindihan. Hinawakan ni Isaiah ang recorder sa kanyang kamay. I swear to make that shameless couple for what they did. Sinaman siya ng tingin ni Levi. Bukod dito, ikaw ang technical advisor sa Warzone Defense Research and Development Center. Ibig sabihin, isa kang sundalo at ang kanyang pagtataksil ay nakagambala sa kasal ng isang sundalo. Ang pagkakasalang ito ay maaaring maglagay sa kanila sa likod ng mga bar sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Hindi pa banggitin ang iba pang mga krimen na kanilang ginawa, tulad ng pagsisiwalat ng classified information, pandaraya sa negosyo, at marami pa. Lubhang magdurusa sila kapag nakakolekta kami ng sapat na ebidensya laban sa kanila. Boom! Natigilan si Isaiah. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 261. Napagtanto niya na isa siyang technical consultant para sa Defense Research and Development Center. Kasal pa rin siya kay Sasha. Ang ginagawa niya ay sinasabotahe ang isang kasal sa militar, lalagyan ng nobela. Bigla niyang naintindihan kung bakit hindi siya pinayagan ni Levi na makipaghiwalay. Kaya ito ang dahilan. Gayunpaman, ang lahat ay legal at makatwiran. Si Sasha ang nagtaksil sa kanilang kasal, hindi ba? Sila rin ay hindi tapat at naglik ng pangunahing teknolohiya, hindi ba? Nararapat nilang harapin ang kahihinatnan ng kanilang maling gawain. Nang makabawi sa katinoan, dumating si Isaiah sa napagkasundoan nilang restaurant. Ang ikinagulat niya ay hindi nag-iisa si Sasha. Nandoon din sina Tom at Charlie. Nang makitang nakapikit si Isaiah, napangisi si Tom, hindi ba sinabi ko na ang pile na ito ay mapapa-address kaagad kapag narinig niya ang boses ni Sasha? Tere ba ito o lalaki? Alam na alam niyang natutulog ang kanyang asawa, ngunit dumarating pa rin siya sa sandaling tumawag ito. Talunan. Ngumisi si Charlie. Hinalikan ni Sasha si Charlie sa pisngi, tumawa siya at sinabing, bakit hindi mo sasabihin dahil hindi ako mapaglabanan? Haha, walang sabi-sabi yan. Kusa namang hinawakan ni Charlie si Sasha sa harap ng mga mata ni Isaiah. Nagulat na naman si Isaiah. Bigla niyang na-realize na hindi lang siya niloloko ng slot na ito kay Tom kundi nakipagrelasyon din kay Charlie. Ako ay naging isang cuckold sa pamamagitan ng mga kamay ng aking mga apprentice. Gaano ba ka-adulterous ang babaeng ito sa kanyang pribadong buhay? Wala siyang pinagkaiba sa isang patutot. Pinigilan ni Isaiah ang nagngangalit na emosyon at umupo sa harapan nilang tatlo. Sabi mo kailangan mo akong makita, di ba? Tungkol saan iyan? Malamig na tanong ni Isaiah. Dahil nandito ka, prangka ako sa iyo. Sabihin sa akin kung ano ang nangyayari sa Morris Group. Sabihin mo sa akin ang lahat. Hindi man lang nagtatangkang magsalita si Sasha. Dumiretso siya sa punto. Ngumisi si Isaiah, bakit ko sasabihin sa iyo? Haha, pagkatapos ng ilang araw na kasama mo sa Morris Group, sa tingin mo lumakas ka na. Kung mahal mo pa rin si Sasha, sabihin mo na sa amin ang lahat. Napangisi si Tom. Si Sasha ay naglagay ng nakakaawang tingin, na niloko siya. Isaiah, itatago mo ba ang mga bagay sa akin? Kapag hindi mo sinabi sa akin, malalagay ako sa gulo. Hindi pwede. Ito ang mga sikreto ng kumpanya na hindi ko maibubunyag sa iyo. Niloko mo na ako dati pero hindi na ako mahuhulog sa mga pakulo mo. Si Isaiah ay matatag, hindi tulad ng dati. Gayunpaman, ngumiti lang si Sasha at ang dalawang mga ngalun niya. Maliwanag na nakaisip na sila ng paraan para mahawakan ang determinasyon ni Isaias. Hindi mo sasabihin sa amin. Huwag mo kaming pilitin na gawin mo. Pananakot ni Charlie. Bubugbugin mo ba ako? Alam ni Isaiah na sinusuportahan niya si Levi, kaya hindi siya natakot. Sa tingin mo hindi ka namin matatalo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. 6 na taon na ang nakalipas, nagpapadala ako ng ilang lalaki para baliin ang binti mo. Noon, natutulog na ako sa asawa mo. Natawa si Tom sa sinabi nito. Boom! Ang balita ay tumama kay Isaiah na parang kulog. Remember the 40 million in your account. Kami ang kumuha,
hindi ginamit para punan ang pondo ng bayan. Nakangising sabi ni Charlie. Naikuyom ni Isaiah ang kanyang mga kamao nang napakahigpit na lumabas ang kanyang mga ugat. Tumawa si Sasha at sinabing, Isaiah, kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano ang pinaplano ng Morris Group, ipapahiya kita sa publiko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Isaiah. Hindi ba't ang dignidad mo ang pinakamahalaga sa iyo sa lahat ng ito? Kung hindi mo sasabihin ko sa karamihan ng tao dito na ikaw ang aking asawa. Pagkatapos, hahalikan ko ang dalawang lalaking ito. Tumawa si Sasha. Ang plano niya ay gumawa ng isang bagay na napaka-immoral sa publiko sa harap ng mismong mga mata ng kanyang asawa. Ito ang pinakamalaking insulto ng bawat tao. May mga lalaking tumalon sa matataas na gusali nang insultuhan sila ng kanilang mga asawa sa ganitong paraan. Yaong mga lalaking tulad ni Isaiah na pinahahalagahan ang kanilang pagmamataas higit sa lahat. Hinding-hindi nila matatanggap ang kahihiyang idinulot sa kanila ng kanilang mga asawa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 262. Alam ni Sasha ang ugali ni Isaiah at ang ugali nito. Alam niyang pinahahalagahan nito ang kanyang pride at hinding-hindi papayag na mangyari iyon. Kaya inatake niya ang kanyang kahinaan. Ikaw, puta. Gaya ng inaasahan, nagalit si Isaiah. Halos mapatalon siya, kumuyam ang mga kamao at sumigaw sa galit. Kung alam ng lahat ang kanyang asawa ay hindi tapat at kumilos ng walang kahihiyan sa harap niya mismo, hindi niya mapipigil ang sarili. Hindi niya lang ito matanggap. Well, hindi mo ba sinasabi sa amin? Nang makita si Isaiah na nahihirapan sa sarili, nakaramdam si Sasha ng hindi masasabing kasiyahan. Maaari niyang abusuhin si Isaiah anumang oras na gusto niya. Nang si Isaiah ay nagpupumiglas sa loob, ang boses ni Levi ay lumabas sa nakatagong earpiece sa kanyang tainga, hayaan mo siyang gawin ito. Hindi ba't iyon naman talaga ang katibayan na kailangan natin? Pinagmamasdan ni Levi ang buong eksena sa harap niya sa pamamagitan ng mga remote camera. Ang mga salita ni Levi ay nagpaunawa kay Isaias. Tama iyan. Hindi ba ako nandito para mangalap ng ebidensya? Ang pinagbabantaang gawin ni Sasha ay eksaktong ebidensya na kailangan ko. Pinaputukan siya ni Isaiah ng mga punyal at iniluwa ng galit, naglakas loob ka bang gawin ito? Bakit hindi ako maglakas loob? Tumawa si Sasha. Tumayo siya at nagsalita sa mga tao sa paligid niya, lahat, tumingin dito. Hindi alam ng karamihan kung ano ang nangyayari, ngunit tumingin pa rin sila. Pinagmamasdan ni Sasha si Isaiah sa lahat ng oras. Kahit nagalit si Isaiah, hindi niya sinubukang pigilan siya. Nang makita niya itong hindi gumagalaw, alam niyang kailangan niyang i-up ang kanyang laro. Tumingin ang lahat dito. Ito ang aking asawa, isang paylay. At ngayon, itinutulak niya ako sa ibang lalaki. Malakas na sigaw ni Sasha. Napatingin ang lahat kay Isaiah. Galit na nagsalita si Isaias, ikaw ang naging taksil. Bakit mo sinasabing itinutulak kita sa kanila? Nang makita kung gaano katigas ang ulo ni Isaiah, tumayo si Charlie. Nanunuya, tama. Niloloko ka ng asawa mo. Tumawa si Tom sa isang pervert na paraan, pareho kaming natutulog ng iyong asawa sa loob ng 6 na taon. Isa ka lang paylay, wala kang magagawa. Kami ang nag-aalaga sa asawa mo. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Hindi sila nakaramdam ng kahihiyan, nagpunta sa publiko. Alam niyang sa pagsuporta sa kanila ng Northampton Chamber of Commerce, hindi ito iuulat sa balita. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging walang ingat upang pilitin si Isaiah na magsalita. Pagkatapos ay hinalikan ni Sasha sina Tom at Charlie sa kanilang mga mukha, tumawa ito at sinabing, pilayan ka, niloko kita. Ngunit ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Habang ipinagmamalaki ni Sasha at ng dalawang lalaki ang kanilang immoral na gawain sa publiko, nadama ni Isaiah na ang huling bahagi ng dignidad ay nawala sa kanya. Galit na galit si Isaiah. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang galit. Pakiramdam niya ay hindi matatag ang kanyang damdamin. Nagulat si Sasha at ang dalawang lalaki. Paano matitiis ng paylay na ito ang ganitong gawain? Hindi ito kapanipaniwala. Pilayan ka, hindi mo ba talaga sasabihin sa amin? Sige, kung gayon, hiwalayan. Maghihiwalay tayo. Nang makitang matatag si Isaiah,
binago ni Sasha ang kanyang mga taktika at nagbanta na hiwalayan siya. Tumayo si Isaiah, Gawin natin. Magdi-divorce tayo ayon sa gusto mo. Dahil doon, tumalikod si Isaiah at nagsimulang umalis. Napatulala si Sasha at ang dalawang lalaki. May hindi tama. Bakit hindi tumugon si Isaiah sa carrot o patpat? Hindi namin siya maaaring umalis nang walang impormasyong kailangan namin tungkol sa Morris Group. Nagmamadali silang naabutan siya. Isaiah, lumpo ka, hindi ka makakaalis. Pipigilan na sana nilang tatlo si Isaiah nang biglang may lumabas na lalaki sa harapan nila. Ang lalaki ay walang iba kundi si Levi. Umalis ka, ito ang pagitan natin ni Isaiah. It's none of your business. Sinubukan ni na Charlie at Tom na itinulak si Levi sa isang tabi ngunit parang tinutulak nila ang isang bundok gamit ang kanilang mga kamay. Hindi man lang natinag si Levi. Magwala, akmang sasalakayin nila si Levi. Smack! Slam! Kahit papaano, dalawang malakas na sampal ang natamo ni Levi sa mukha ni na Charlie at Tom. Ilang metro ang layo ng sampal sa mga lalaki at tumilapon ang ilan sa kanilang mga ngipin. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 263. Napatingin ang lahat kay Levi na parang hindi makapaniwala, lalagyan ng nobela. Paano siya napakalakas? Hindi ka ba mag-scrum? Malamig na tanong ni Levi na pinandilatan ng mata ang natatarantang si Sasha. Agad namang tumakbo si Sasha. Umalis si Levi kasama si Isaiah. Levi, Isaiah, hindi natin ito makakalimutan. Mag-ingat ka lang, kukunin ka namin para dito. Habang pinapanood nila ang pag-alis ni na Levi at Isaiah, si Charlie at Tom ay puno ng galit at puot. Bago umalis si Sasha, tinanong niya ang mga tao kung may kumuha ng mga larawan o video clip. Matapos makumpirma na walang ginawa, saka lang sila umalis. Pagkalabas ng restaurant, ipinikit ni Isaiah ang kanyang mga mata. Isa lamang siyang ordinaryong tao na gustong mamuhay ng matiwasay. Gayunpaman, biniktima siya ng mga hamak na ito at binago ang kanyang pananaw. Ang lupit nilang tretuhin siya ng ganito. Alam kong may kislap ka pa ring pag-asa sa puso mo para kay Sasha noon. Pero sa wakas makikita mo ng malinaw ang sitwasyon ngayon, hindi ba? Tanong ni Levi. Maliwanag na ngayon. Ginoo, Garrison, pagkatapos nito, ipunan ko at ilista ng maayos ang lahat ng ebidensya. Sisiguraduhin kong mananatili sa bilangguan ang tatlong bastos na ito habang buhay. Bago ito, walang puso si Isaiah na parusahan si Sasha, ngunit ngayon ay buo na ang kanyang isip. Ang kanyang huling bakas ng pagmamahal para sa kanya ay ganap na naubos. Mabuti. Samantala, hindi nasisiyahan sina Charlie at Tom na hayaan ang mga bagay-bagay. Hindi, siguradong baldado rin si Levi. Babaliin ko rin ang kabilang binti ni Isaiah. Tinakpan ni Tom ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay, malamig na nagsasalita. Tumanggo si Charlie bilang pagsang-ayon, eksakto, ang dalawang ito ay dapat na baldado. Tahimik na sinabi ni Sasha, makipag-ugnayan ba ako sa mga hitmen? Oo. Sino ang makukuha mo? Sabay na tanong ng dalawang lalaki. Ngumiti si Sasha, may kilala akong mga taga-gym. Ang ilan sa kanila ay mga kickboxing coach na dati nang nagtatrabaho bilang hitmen sa underground society ng mga gangster. Ang isa sa kanila ay kalalabas lang ng kulungan. Sila ay walang awa. Kung gagawin nila ang trabaho, hindi na muling magagamit ni na Levi at Isaiah ang kanilang mga paa. Malaki. Pumunta ka at kunin ang mga taong ito. Bukas, gagawin nating lumpo ang mga kawawang iyon. Galit na sabi ng dalawang lalaki. Matapos ang isang gabi ng pagkolekta at pagbubukod-bukod, kumpleto na ang ebidensya. Habang iniisip ni Isaiah ang susunod na hakbang, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sasha nang hindi inaasahan. Isaiah, pwede ka bang pumunta saglit? Napagtanto kong nagkamali ako. Hindi ako karapat-dapat na maging asawa mo. Maghiwalay na tayo, okay. Ayoko nang maging pabigat sa iyo. Naging mapagpakumbaba si Sasha para linlanggan si Isaiah na pumasok sa kanyang bitag. Sige, hiwalay na tayo. Pumayag si Isaiah sa kanyang kahilingan. Maaari mo rin bang hilingin kay Levi na sumama at maging saksi? Tanong ni Sasha. Itinaas ni Isaiah ang kanyang mga mata upang tingnan si Levi at tumanggo ang huli bilang pagsang-ayon. Mabuti,
Pumayag si Mr. Garrison, sagot ni Isaiah. Okay, hihintayin ka namin sa Youth Troop Commercial Building 2009, sa tapat ng Civil Affairs Bureau. Nakahinga ng maluwag si Sasha. Nakahanda na sila. Naka-standby na ang kanilang muscular fitness coach. Ang mga bakal na tubo ay inihanda. Isaiah, ang tanga mo talaga na dadating sa tuwing sisigawan kita. Ngumiti si Sasha, puno ng mali siya at kalupitan ang ekspresyon. Handang umalis sina Levi at Isaiah para sa pulong. Tinawag ni Isaiah ang kinauukulang departamento. Hello, how are you? Nag-uulat ako ng isang taong gumagambala sa kasal ng militar. Naglilingkod ako sa Defense Research and Development Center. Ang ID ko ay isa 4031. Oo, tama iyan. Nasa akin ang ebidensya. Ang lokasyon ay Youth Troop Commercial Building 2009. Bilang karagdagan, tinawagan niya ang Departamento ng Pagsisiyasat ng Krimen sa Komersyal at sinabi sa kanila ang tungkol sa komersyo at iba pang mga krimen ni Sasha. Tara, manood tayo ng palabas. Dumating sina Levi at Isaiah sa Youth Troop Commercial Building at pumasok sa room 2009. Bang! Padabog na sonara ang pinto. Ilang malalakas na lalaki ang lumitaw sa harap nila na may hawak na mga bakal na tubo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 264. Ang mga kalamnan ng 7 hanggang 8 taong ito ay mahusay na nabuo, lalo na ang biceps, na kasing laki ng ulo ng tao. Ang mga kalamnan na nakahanay sa mga braso at binti ay nakaumbok na tila may mga ahas na nakatago sa ilalim ng kanilang balat. Bilang karagdagan, sila ay napakalaki at mukhang mas nakakatakot kaysa sa mga normal na gangster. Ito ay mga pangangatawan na sinanay sa gym sa tulong ng mga suplementong protina. Maaaring hindi sila tunay na manlalaban ngunit sapat na nakakatakot ang kanilang sukat. Sa sandaling lumitaw sila, nagulat si Isaiah sa kanyang buhay. Sa kanilang presensya, pakiramdam niya ay maliit siya. Mas malaki ang mga braso nila kaysa sa kanyang mga hita. Isang suntok lang ay sapat na para patayin siya, naisip niya. Sa loob ng silid, hakbang-hakbang na lumapit si Sasha, kasama sina Charlie at Tom. Namamaga ang isang bahagi ng mukha ni Tom, at ganoon din ang masasabi kay Charlie. Napatingin sila kay Levi na may masamang hangarin. Haha, Isaiah, tanga ka ba? Pupunta ka lang sa tuwing hinihiling ko. Tumawa ng malakas si Sasha. Tiningnan niya si Isaiah na para bang isang retard ito. Ngumisi si Tom, Levi, siguradong may mali sa utak mo. Hindi ko inaasahan na makakasama mo siya ng walang pag-aalinlangan. Tumawa si Levi, ito ay tungkol sa aking mga tauhan, gagawin ko ito. Sobrang na-touch si Isaiah. Kung hindi dahil kay Levi, iniisip niya kung paano siya patuloy na gagamitin at aabuso ng tatlong ito. Sabi ni Isaiah nang may pananabik, ikaw, ano ang sinusubukan mong gawin? Napatingin si Charlie sa kaliwang binti ni Isaiah at nakangising sabi, hindi ba halata? Gusto rin naming pilayin ang binti na ito. Puro masama ang mukha ni Sasha habang sinasabi, tama, Isaiah, naglakas loob kang suwayan ako. I guarantee for the rest of your life, gagapang ka lang. Ibinaling ni na Charlie at Tom ang tingin nila kay Levi, magtiwala ka, hindi ka namin nakalimutan, Mr. Garrison. Naglakas loob kang atakihin kaming dalawa, hindi ba? Malamang, nakalimutan mo kung paano nabali ang iyong binti 6 na taon na ang nakakaraan. Oo, gumaling ka pagkatapos ng stint sa kulungan, di ba? Ngayon, lampoin ka namin para makasama si Isaiah. Hahaha, nagkatinginan silang tatlo at tumawa ng hysterical. Sa kanilang mga mata, sa mga walang awa na fitness coach na ito bilang kanilang mga alipors, walang pagtakas para kina Levi at Isaiah. Napakalupit ninyo mga tao. Hindi ka ba natatakot sa karma? Tanong ni Isaiah. Karma, meron pa bang ganyan? Naging masaya tayo sa 6 na taon na ito, hindi ba? So anong karma ang sinasabi mo? Nagtawanan na naman silang tatlo sa sobrang saya. Ikaw, walang hiya, mga hayop. Si Isaiah na isang simple, tapat at masunurin sa batas na mamamayan ay nabuli hanggang sa sampin siya ng malakas. Sumulyap si Sasha sa kanilang dalawa at napangiti, ngayon, kung pareho kayong luluhod at humingi ng tawad, marahil ay pag-iisipan namin na pakawalan kayo. Habang nagsasalita siya, ang mga fitness coach na iyon ay sumulong.
Ikinaway nila ang mga bakal na tubo na hawak sa kanilang mga kamay. Natakot si Isaiah sa labas ng kanyang talino. Patuloy na nanginginig ang kanyang katawan. Si Sasha at ang dalawa niyang kasamang nangangalon niya ay tumawa ng mapanukso nang makita siyang nanginginig, napakawalang kwentang basura. Kahit na si Levi ay walang kwenta sa sarili niya, at least mas magaling siya sa iyo. Ngumiti si Levi at umupo sa malapit na upuan. Nag-cross legs siya at nagsindi pa ng sigarilyo. Hindi man lang siya mukhang kinakabahan. Napatulala ang tatlo sa kanyang ginawa. Tinanong siya ni Sasha, Levi, hindi ka ba natatakot? Sinasabi ko sa'yo, kung luluhod ka sa harapan ko at gagapang sa sahig sa pagitan ng aking mga paa, hahayaan na kita sa pagkakataong ito. At tayo rin, Mr. Garrison, kung gagapang ka sa sahig sa pagitan ng aming mga paa, hahayaan ka naming mabuhay. Sina Tom at Charlie ay sabik na makita si Levi na gumagapang sa sahig sa ilalim nila. Kung tutuusin, siya ang dating amo. Ang mapanghiyang gawang ito ay talagang makakapagbigay ng kasiyahan sa kanilang kaakuhan. Nobela. Huminga si Levi ng kanyang sigarilyo, ngumiti siya at sinabing, kung luluhod ka sa harap ko, marahil, iisipin kong maglagay ng magandang salita para sa iyo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 265. Sa sandaling iyon, lubos na napagtanto ni Isaiah ang sitwasyon at itinuro niya ang kanyang daliri kay Sasha, na nagsasabing, tama. Sasha at kayong dalawa, walang kwentang hayop. Lumuhad ka sa harapan ko at bibigyan kita ng mas magaan na pangungusap. Kung hindi, talagang pagsisisihan ninyong tatlong kawawa. Sa mga salita ni na Levi at Isaiah, natigilan ang tatlo. Nabaliw na ba sina Levi at Isaiah? Hindi ba nila naiintindihan ang sitwasyon? Sila ang nahaharap sa sakuna, hindi ba nila alam iyon? Hindi tayo ang naipit sa malagkit na sitwasyon. Sa sinabi ni Isaiah, galit na galit si Sasha at ang kanyang barkada. Hindi mo pa ba alam? Mga bobo kayong tatlo, ngumisi si Isaiah. Wala pa siyang nakitang katangahan noon. Napasigaw si Sasha, bash them up. Patayin sila. Gusto kong gumapang palabas sila dito kapag tapos na tayo. Ang mga fitness coach na naiinip na sa pag-atake ay sumugod kay Levi at Isaiah, winawagayway ang mga bakal na tubo sa kanilang mga kamay. Slam! Sa eksaktong pagkakataong iyon, ang nakalak na pinto ay biglang bumukas ng puwersa. Sa sumunod na sandali, isang grupo ng mga nakaunipormeng lalaki ang sumugod. Nagpatrolya sila ng mga gwardya ng pulis at hukbo. Huwag kang gagalaw. Ibaba mo ang mga armas mo. Huwag kang gagalaw. Ang grupo ng mga fitness instructor ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang tumugon bago silang lahat ay ibinagsak sa sahig. Ang biglaang sakit na tumama sa kanila sa paghampas nila sa sahig ay tuluyang bumabalik sa kanilang katinuan. Ang umatake pala sa kanila ay ang mga tropa at nagpapatrol. Tapos na. Lagot tayo. Gamit ang kanyang sex appeal, hinikayat ni Sasha ang mga fitness instructor dito para bugbugin sina Levi at Isaiah. Kailanman ay hindi naisip ng mga lalaking kalamnan na sila ay papasok sa ganitong uri ng problema. Gayunpaman, hindi lamang sila, si Sasha at ang kanyang dalawang kasosyong lalaki ay nasa mundo ng mga kaguluhan din. Tiningnan ni Tom sina Levi at Isaiah nang hindi makapaniwala at nabibigla, sinabi niya, nagsumbong ka sa pulis. Hindi eksakto, nandito sila para makita ka para sa iba pang mga kadahilanan, ngunit dahil nakita nila na armado ka, sa palagay ko kailangan kong magdagdag ng isa pang kaso. Nakangiting paliwanag ni Levi. Nagtatakang tumingin si Sasha at ang kanyang mga partner in crime. Kung police report lang dapat yung nagpapatrulyang pulis lang. Bakit nandito din ang tropa? Nakaramdam sila ng pagkalito. Sila ay nalilito at nataranta. Pinangunahan ng kapitan ng West Point Detachment na si Timothy Lourdes ang club. Inilabas niya ang warrant of arrest. Ayon sa conclusive evidence, si Sasha at kayong tatlo ay nakagawa ng mga krimen ng intentional injury, commercial fraud, embezzlement of public funds, disclosure of company secrets at iba pa. Arestado ka ngayon. Oo, tama yan. May dalawa pang kaso, ang immoral na gawain sa labas ng kasal at armadong pag-atake. Dagdag pa ni Timothy. Pagkatapos ng lahat, nakita ng lahat ang kanilang ginagawa kanina. Ang mga singil na ito ay hindi gaanong mahalaga. Ang masaklap pa, marami pang ay dadagdag. Nang marinig ang mga ito,
Nagulat ang tatlo. Ito ay ang katapusan para sa kanila. Ang lahat ng kanilang mga krimen ay natuklasan at inihayag. Kinailangan nilang umamin dahil halata naman. Gayunpaman, ano ang ibig sabihin ng hitsura ng tropa? Bakit nandito ang tropa? Ang tatlong kriminal ay natulala. Sa oras na ito, ang unang opisyal na may ranggo ng tenyente ay dumating kay Sasha at sa kanyang mga kasosyo sa krimen. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kredensyal at sinabing, "Ako si Kenneth Wayne mula sa Political Department ng Northampton War Zone." Ayon sa matibay na ebidensya, kayong tatlo ay pinaghihinalaang sumasabotahe sa kasal ng militar. Ang pinagsamang ahensya ng pagpapatupad ng batas sa pamamagitan nito ay inilalagay ka sa ilalim ng pagkakaaresto. Anumang oras. Ano? Pagsabotahe sa kasal ng militar. Nanlaki ang mata nilang tatlo sa hindi makapaniwala. Walang alinlangan, naging immoral si Sasha sa pagkakaroon ng extramarital affairs. Ngunit paano ito nagsasangkot ng anumang kasal sa militar? Hindi miyembro ng alinmang tropa si Isaiah. Aling kasal sa militar ang kanilang nasangkot? Sir, may objections ako. Saan nagmula ang kasal ng militar? Hindi namin maintindihan. Tanong ni Tom. Tama, kailan tayo nakagawa ng anumang krimen sa kasal ng militar? Sir, nagkamali ba kayo? Puno ng pagtataka ang mga mata ni Sasha at Charlie at sila ay naguguluhan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 266. Sinulyapan ni Kenneth Wayne si Isaiah at sinabing, nagtatrabaho siya para sa National Military, kaya ang pakikipagrelasyon ni Sasha ay lumalabag sa batas ng kasal ng militar. Ano? Siya ay isang tauhan ng militar. Hindi siya pwede. 10 taon ko na siyang kasama, paanong hindi ko malalaman kung siya nga? Si Sasha ay lubos na nataranta. Parehong natarante sina Tom at Charlie, oo. Anong uri ng kawal si Isaiah? Ngumisi si Kenneth. Nasa Defense Research and Development Center Technical Team si kasamang Isaiah. Siyempre, parang siyang sundalo, di ba? Ano, bakit hindi ko alam iyon? Si Sasha at ang iba pang dalawang mga ngalunya ay labis na natakot sa kanilang mga puso ay tumalon sa kanilang mga lalamunan. Lumapit si Isaiah sa kanilang tatlo, kinuha ang kanyang identity card at iwinagayway sa harap nila. Nanlaki ang mga mata nila sa gulat nang mabasa ang impormasyon at selyo sa card. Sa sobrang takot, sila ay bumuhos sa malamig na pawis. Ito ay tunay. Si Isaiah ay talagang nagtatrabaho para sa Defense Research and Development Center. Kailan ito nangyari? Paanong hindi ko malalaman? Nanlaki ang mga mata ni Sasha sa gulat na tila lalabasan sila anumang oras. Biglang natauhan si Tom at kinikilabutan niyang tinitigan si Levi. Ngayon alam ko kung bakit hindi mo pinayagan ang hiwalayan noong nakaraan. Ito ba ang dahilan? Ngumiti si Levi at sinabing, aba, nagkataon lang. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang maluso ng babaeng ito ang kasal ng ganoon kadali. Hindi namin inaasahan, ang pagganap ni Isaiah para sa center ay napakahusay at nakuha niya ang alok na magtrabaho para sa kanila bilang isang teknikal na konsultant. Kaya natural, ang ginagawa mo ngayon ay labag sa batas ng kasal ng militar. Ikaw, nabalisa si Tom na muntik na siyang mawalan ng malay habang si Sasha at Charlie ay nakatingin sa isa't isa na desperado. Sila ay nahulog sa bitag ni Levi. Kahit na si Isaiah ay nagsimula lamang sa kanyang trabaho sa center kamakailan lamang, ang pagsasabotahe sa isang militar na kasali ay isang malubhang krimen. Haharapin nila ang kahihinatnan ng kanilang karumal-dumal na mga aksyon. Nang makita silang tatlo sa ganitong kalagayan, nadama ni Isaiah na pinagtibay. Natawa siya, hahaha, never naman kayong tatlo na nag-expect sa araw na ito, di ba? Di ba sabi mo walang karma? Ngayon alam mo na, may karma. Kailangan mo lang itong hintayin. Isang bagong ideya ang naisip ni Tom at nagtanong siya, mayroon ka bang ebidensya na magpapatunay na ako ay lumalabas sa batas? Sa pag-aakalang may pag-asa, sumama si Sasha. Oo, ipakita sa amin ang patunay ng akusasyon mo sa amin. Nang marinig iyon, natawa si Levi. Naglabas siya ng USB memory disk at nag-project ng video sa dingding. Ito ay isang video na kuha kahapon ng tatlong nakakahiya na si Isaiah. Hindi lamang sila umamin sa pangangalunya, ngunit umamin din sila sa paglustay ng pondo ng publiko at malisyosong pananakit. Bast *road ka.
May kamera at mikropono ka ba? Matapos malaman ang totoo, nabaliw si Sasha at ang dalawa pa. Kahapon, sinigurado nilang tingnan kung may mga video o litrato ang kinunan ng mga tao ngunit hindi nila tiningnan si Isaiah. So ano pa ang masasabi mo? Tanong ni Kenneth Wayne. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Timothy Lourdes. Lahat ng nangyari kanina ay nakakapagtaka sa tatlo. Ilang taon silang makulong. Kinaway-kaway ni Levi ang kanyang kamay, na nagsasabing, pakiusap iwanan mo na kami ngayon. Gusto ko silang makausap ng personal. Iniwan sila ni Kenneth at Timothy at naghintay sa labas ng pinto. Pagtingin sa tatlo, tumawa si Levi, Isaiah, I told you. Pagsisisihan nila ang kanilang mga aksyon balang araw. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Hindi kailanman mas mahusay. Naglilingkod sa iyo ng tama. Sigaw ni Isaiah. Sa sobrang pagkabalisa ni Sasha ay maiiyak na siya. Thud. Napaluhod siya, niyakap ang mga binti nito. Ang babae ay umiyak at umiyak. Isaias, patawarin mo ako minsan. Isinusumpa kong magiging mabuting asawa at ina ako sa hinaharap. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Totoo iyon. Mali tayo. Guro, patawarin mo kami. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 267. Naniniwala na sila kung magsalita si Isaiah para sa kanila, magkakaroon sila ng pagkakataon. Sa pinakakaunti, maaari silang gumugol ng mas kaunting oras sa bilangguan. Slot, hindi ka karapat-dapat sa akin. Magwala ka. Smack. Malakas na sinampal siya ni Isaiah sa mukha. Slam. Wham. Smack. At kayong mga hayop, hindi kayo karapat-dapat na maging estudyante ko. Scram. Mabangis na sinipal ni Isaiah ang dalawang lalaki ng ilang beses. Hindi, please. Nagsisi si Sasha at ang dalawang lalaki. Sa buong buhay nila, labis nilang pinagsisihan ang sandaling ito. Sa huli, si Sasha, ang dalawang lalaki, at ang mga fitness trainer ay inalis lahat. Ang naghihintay sa kanila ay mga taon ng pagkakulong. Pagsapit ng hapon, dahil sa kanilang katayuan sa lipunan, narinig ng lahat ang balita tungkol kina Tom at Charlie. Nagulat si Ron at ang iba pa. Ito na kaya ang katapusan ng dalawang taksil ng Levi Group. Ipinakita nito na napakalakas ng Morris Group. Ang apat na higanti sa Northampton Chamber of Commerce ay abala pa rin sa Commander-in-Chief sa seremonya, kaya wala silang panahon para alagaan sila. Sa kabutihang palad, ang mga teknolohiya ng Levi Group ay naglik sa kanilang sarili. Kung hindi, mahihirapan tayo sa pagkakataong ito. Maluwag na sabi ni Ron. Oo, buti na lang hindi tayo kasali. Dagdag ni Braylon Stewart. Nagtataka si Wildan Sainz, minaliit namin ang Morris Group. Sa tingin ko ay may gagawin silang isang bagay na talagang malaki. Agree. Gayunpaman, ang Morris Group ay napakalihim. Sabi ni Ron, nobela. Ang hindi pag-alam kung ano ang ginagawa ng iyong mga kakompetensya ay maaaring maging isang nakababahalang kadahilanan. Sa sandaling ito, humihingal na pumasok si Zavarian. Alam ko kung ano ang ginagawa ng Morris Group. Lumagok ng tubig, nagpatuloy si Zavarian, nakagawa sila ng isang batch ng mga medikal na aparato, ngunit hindi ko alam ang higit pang mga detalye tungkol dito. Ngayon lahat ng ito ay naipadala na sa Quality Inspection Bureau para sa pagsubok. Kung pumasa sila sa inspection, ito ay gagawin ng maramihan at ililista. Sino ang nagbigay sa iyo ng impormasyong ito? Tanong ni Wildan Sainz. Isang malayong pinsan ko na nagkataon na nagtatrabaho sa bureau ang nagsabi sa akin, sagot ni Zavarian. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa ng Morris Group. Sasabotahin natin lahat ng gagawin nila. Si Ron at ang iba pa ay dumating sa desisyong ito. Ngumiti si Zavarian, madali lang yan. Nasa jurisdiction iyon ng aking kamag-anak. Walang alinlangan, maaari nating pahinin ang pag-unlad ng Morris Group. Ngumiti si Ron, good. Anuman ang mga produkto na ipapadala ng Morris Group para sa inspection, tanggapin ang mga ito. Tanong ni Wildan Sainz, Fred, bakit hindi mo yayain ang pinsan mo na sumama sa amin minsan? Hindi namin maaaring patuloy na humihiling sa kanya na patakbuhin ang mga bagay para sa amin para sa wala. Oo, kami ay madalas na humihingi ng tulong sa kanya sa hinaharap. Sumama si Braylon Stewart. Well, how about dinner sa Lufthansa Club tonight? Libre ko. Anyayahan natin siya.
Tumayo si Ron at natatawang nagpahayag. Kuwait. Kinabukasan, sa punong tanggapan ng Morris Group. Ang lahat ay naghihintay para sa mabuting balita mula sa Quality Inspection Bureau, umaasang simulan ang pagpapalawak ng kanilang linya ng produksyon. Sa tamang oras, isang sasakyan ang nagmaneho hanggang sa pasukan at 3 opisyal ang lumabas sa kotse. Personal na pumunta si Iris para tanggapin ang mga bisita. Ang pinuno, isang binata, ay tumingin kay Iris at sa iba pa ng may paghamak. Ibinato niya kay Iris ang Quality Inspection Report at sinabi, ano ang sinusubukang gawin ng Morris Group? Plano mo ba talagang ilunsad ang ganitong uri ng masamang produkto sa merkado? Ang iyong ginawa ay isang medikal na aparato. Paano kung may mangyari sa mga gumagamit? Kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan? O, ano ang problema? Nabigo ba ito sa pagsusulit? Tanong ni Isaiah sa mahinang boses. Oo, grabe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 268. Sabi ng dalawa niyang kasama bilang kumpirmasyon, tama. Sinubukan namin ito ng 3 beses at nabigo ang lahat ng ito. Ang iyong produkto ay mababa ang kalidad. Ang binata na si Tony ay tumingin kay Iris na may disgusto sa kanyang mga mata, sinabing, Morris Group, binabalaan kita. Kung patuloy kang magpapadala ng ganitong produkto, tatanggihan ko pa rin sila. Mabuti pang pag-isipan mo ito. Ang resulta ng inspection ay hindi katanggap-tanggap. Ang susunod na pagsusulit ay sa 1 linggo. Mabilis na umalis si Tony pagkatapos noon. Hindi nabigyan ng pagkakataon ang Morris Group na umapela. Nagmamadaling binasa ni Iris at ng iba ang Quality Inspection Report. Natapos ang pagbabasa, lahat ay galit na galit. Nakakainis ang dahilan. Naghinala si Iris at ang club na ang Departamento ng Inspeksyon ng Kalidad ay nabigo ang produkto na hindi man lang ito sinusuri. Ang mga isyo na kanilang na-highlight ay ganap na walang kaugnayan sa kanilang mga produkto. Ito ay katawa-tawa. Agad nilang napagtanto na may sumabotahe sa kanila. Dapat ay sinadya ng mga inspector na nabigo ang kanilang produkto. Hindi nila gustong ilunsad ang mga produkto ng Morris Group. Sa puntong ito, maluwag na naglakad si Levi papunta sa kanila. Anong nangyari? Tanong niya. May umakbay sa kanya sa sitwasyon at laking gulat ni Levi. Imposibleng magkamali ang pamamaraang iyon. Parang may kasama sila sa bureau, nobela. Sige, personal kong dadalhin ang produkto sa koanihan ngayong hapon at igiit para sa isang inspection sa lugar. Tingnan natin kung sino ang nang-ahas na mabaigo ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay naaprubahan ng Defense Research and Development Center. Sabi ni Levi. Magtatrabaho ba ito? Tanong ni Iris. Mayroon ka bang ibang-iba? Natahimik si Iris sa tanong ni Levi. Lahat sa Morris Group ay balisa. Sa kabaligtaran, si Levi ay kalmado, humihigop ng kanyang tsaa at naninigarilyo. Sa opisina, nakasandal siya sa likod ng upuan niya. Then he dialed Jesse Nelson's number. Jesse, diretso na ako sa punto. Sino ang namamahala sa Quality Inspection Bureau? Cameron. Mabuti. Pakisabi sa kanya na iniimbitahan ko siya sa Morris Group para uminom ng tsaa. Nakangiting sabi ni Levi. Pagkatapos nito, tinawagan niya ang Ministro ng Logistics at hiniling sa kanya na anyayahan si Samson, ang taong namamahala para sa Quality Inspection Department ng DRDC sa Morris Group din. Maya-maya, dumating si Samson. Para sa kanya, ito ang tiyak na highlight ng kanyang buhay. Siya ay nakikipagtsaa kasama ang Diyos ng digmaan. Lalaking kaya niyang ipagmalaki ito magpakailanman. Maging ang Deputy Commander-in-Chief ay inggit sa kanya. Gayunpaman, may dahilan kung bakit inimbitahan si Samson. Hiniling sa kanya na dalhin ang ulat ng inspeksyon ng kalidad ng instrumentong medikal. Hindi nagtagal, dumating si Cameron na puno ng takot. Nagmamadali siyang umalis sa meeting niya nang marinig niya ang imbitasyon ni Levi. Captain Cameron, huwag kang kabahan. Maupo ka. Nakangiti si Levi habang nagsasalita. Ang nanginginig na lalaki ay masunurin na umupo sa sofa ni Levi. Kinawayan ng host ang kanyang kamay at ibinuhos ni Asher Dragon si Cameron ng isang tasa ng tsaa. Hawak ang tasa sa kanyang mga kamay, hindi nang ahas si Cameron na humigop. Ang importanteng lalaking ito ay hindi ako ipapatawag dito ng walang bayad. Captain Cameron, alam mo ba kung bakit kita hinahanap?
Tanong ni Levi. Agad na tumayo si Cameron, umiling at sumagot, Chief, please enlighten me. Kamakailan, gumawa ng Morris Group ng isang batch ng mga medikal na aparato at ipinadala ang mga ito sa iyong departamento para sa inspeksyon ng kalidad. Aware ka ba dito? Tanong ni Levi. Umiling si Cameron, hindi ako. Walang ipinaalam sa akin ang mga nasasakupan ko tungkol dito. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 269. Sige. Pagkatapos ay hayaan mo akong gawin ito. Hindi nagtagal, may naghatid nito mula sa iyong departamento, at nagsabi sa akin na ang mga medikal na device na iyon ay mas mababa sa mga pumasa na grado. Hindi lang iyon, nagbanta rin, siya natatanggihan niya ang anumang produkto na ipapadala namin para sa inspection. Sabi ni Levi. Nangyari ba talaga ito? Sa pagkabalisa, si Cameron ay bumuhos ng malamig na pawis. Hayaan mo akong tapusin. Bago makarating ang mga device na ito sa Bureau, ipinadala ko ito sa Defense Research and Development Center para sa inspeksyon ng kalidad. Pagkatapos ng lahat, gagamitin sila sa industriya ng medikal, at ayaw ko ng anumang isyo. Hulaan mo, hindi lamang sila nakikita, ngunit ang mga resulta ay perpekto din sa bawat aspeto. Napatingin si Levi kay Samson at ngumiti, hayaan mong ipakilala kita kay Samson, ang pinuno ng Quality Inspection Department mula sa DRDC. Iniabot ni Samson ang ulat kay Cameron, Captain Cameron, 5 beses naming sinubukang subukan ito, at minsan ay hindi ito bumagsak sa pagsubok. Sa katunayan, ito ay mas mahusay kaysa sa lahat ng mga modelo na magagamit sa merkado. Nang may nanginginig na mga tuhod, sinimulan ni Cameron na baklatin ang ulat. Kasabay nito, iniabot ni Levi ang isa pang stack ng dokumento sa kanya at sinabing, Captain Cameron, ngayon ay mula sa iyong departamento, lalagyan ng nobela. Matapos basahin ang lahat, halos himatayan si Cameron sa takot. Ang nilalaman ng pangalawang ulat ay halatang walang kaparerikan. Malinaw na hindi nila alam kung anong produkto ang kanilang sinusuri, at tinanggihan lamang ito. Galit na galit si Cameron. Sinadya ito ng isang tao. Paano ito magiging isang tao sa aking departamento? Higit sa lahat, kinasasangkutan nito ang Diyos ng digmaan. Hindi ba siya nanliligaw para sa kamatayan? Ngumiti si Levi, mabuti na lang at nag-ingat ako sa inspeksyon at ipinadala ko muna ito kay Samson. Kung hindi, mapapahamak ako. Chief, kasalanan ko ta. Hindi ko sapat ang pagdidisiplina sa aking mga tauhan. Yumuko si Cameron at sinabing, sige. Ngayong alam na natin kung saan ang problema, lutisin natin ito. Magsagawa ng pangalawang inspeksyon ngayon at sasama ako. Sigurado akong lilipas din to, di ba? Sabi ni Levi habang nagsimulang gumalaw papunta sa pinto. Ang tono na iyon ay nagpalamig sa gulugad ni Cameron. Alam niyang seryoso ito. Agad naman siyang sumama. Ganoon din si Samson. Hinatid sila ng Asher Dragon sa Bureau. May ilang sasakyan din na nakaparada sa entrance. Ang mga senior manager na iyon mula sa gilid ni Ron ay nakitang bumababa mula sa mga sasakyan. Personal na lumabas si Tony para salubungin sila na may malaking ngiti sa labi. Bumaba si Levi sa kotse, ngunit inutusan niya si Cameron na manatili sa loob. Nang makita ni Tony ang grupo, bumantong hininga siya, Hoy Morris Group, ano ang muli mong dinadala dito? Nang marinig ang pangalang Morris Group, kitang-kita ang mga ngiti sa mukha ni Ron at ng kanyang mga subordinate. Gusto ng Morris Group ng recheck. Pangarapin mo. Ngumiti si Levi, obviously, nandito tayo para sa pangalawang inspection. Agad namang sumagot si Tony, bingi ba kayong lahat? Di ba sabi ko babalik pagkalipas ng 1 linggo? 1 linggo. Kailan pa nagkaroon ng ganoong regulasyon? Not losing his gentlemanly smile, Levi said again, at saka, walang isyo sa produkto namin. Hindi ba tayo pwedeng mag-apela? Tumawa si Ron at ang kanyang mga tauhan, narito ka yata para manggulo. Hindi mo ba narinig si Tony? Bumalik ka pagkatapos ng 1 linggo. Bilang mga organisasyon ng negosyo, kailangan nating sumunod sa mga regulasyon. Tama iyan. Guys, matuto mula sa Northampton Chamber of Commerce. Pagsang-ayon ni Tony. Paliwanagan mo ako, sino ang gumawa ng oras para sa 1 linggong takdang panahon? Malamig na tanong ni Levi. Galit na sagot ni Tony,
I did. Ano ngayon? So ang salita mo ay batas sa bureau. Tama iyan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 270. Mayabang talaga si Tony, acting almighty. Totoo yan. Si Kapitan Tony ang namamahala sa seksyon ng ulat. Pag sinabi niyang pumasa ka, pumasa ka. Eksakto. Kung nais niyang mabaigo ang anumang produkto, doon ka pumunta. Sa bureau, batas ang salita ni Kapitan Tony. Bilang tugon, tumawa sina Zavery Yount at Ron. Tumingin si Tony kay Levi nang may paghamak. Ngayon, ipinadala na rin ng Northampton Chamber of Commerce ang kanilang mga produkto para sa inspeksyon ng kalidad. Hindi ko na kailangan pang dumaan sa anumang pagsusuri, at bibigyan ko sila ng pass. Habang nagsasalita siya, inabot ng kanyang assistant na naka-standby si Ron ng Quality Inspection Report. Lahat ng naruroon ay nakatingin sa hindi makapaniwala. Katawa-tawa. Pagkuha ng ulat, tumingin si Ron kay Levi at tumawa. Ngayon alam mo kung sino ang lalaking namamahala sa bureau, nobela. Pinandilatan ni Tony si Levi at galit na tumahol, now get lost. Sinasabi ko sayo, sa loob ng 6 na buwang ito, hindi ko ipapasa ang anumang produkto na ipapadala mo. Napakalakas, hindi ba? Kailangan bang sundin din ng bureau chief ang iyong salita? Sagot ni Levi. Natigilan si Tony noong unang ngunit mabilis itong nakabawi at tumawa, oo naman. Si Captain Cameron ang aking mentor na personal na nagdala sa akin sa departamentong ito. Nakikinig siya sa lahat ng aking mga salita. Kaya talo, kung mayroon kang anumang ligaw na pinapapasok ko ang iyong produkto, ay drop ito. Nakinig si Levi sa retorika ni Tony. May makahulugang ngiti, sumigaw siya papunta sa kanyang sasakyan, Captain Cameron, narinig mo ba iyon? Sa bureau, ang salita ni Tony ay batas. Nabakant ka na ba sa posisyon mo? Kapitan Cameron. Natigilan si Tony at ang grupo niya. Lamingga-lingga sila sa paligid ngunit wala silang nakitang tao. Sino ang gusto mong lokohin? Sayang hindi ito gagana. Kahit narito siya, susundin niya ako. Tony was masquerading ridiculously. Tony, hamak ka. Kailan mo na-control ang bureau? Biglang may narinig na galit na boses galing sa sasakyan at may bumaba na galit na galit. Chief Cam. Ako, ikaw. Sa pagtingin sa taong mamulong sa kanya, si Tony ay natigilan at ang kanyang bibig ay nanginginig, hindi makapagsalita ng maayos. Hindi, ikaw ang hepe. Subordinate mo ako. Ang salita mo ang batas dito. Galit na galit si Cameron na parang gusto niyang bigyan ng ilang sampal si Tony sa kanyang mukha. Chief Cameron, I'm sorry, hindi ko sinasadya ang sinabi ko. Halos lumuhad si Tony sa harapan ni Cameron. Kumusta naman ang mayayabang mong ugali kanina lang? Hindi ba ikaw ang boss dito? Ngumuso si Cameron. Hindi, Chief Cameron. Master, nagkamali ako, hindi ko sinasadyang mangyari ka. Gusto ko lang ibigay ang iyong mga alalahanin. Nagmamadaling wika ni Tony. Itinuro ni Cameron ang kanyang daliri sa ilong ni Tony, you are fired. Huwag na huwag pumasok sa bureau. Boom! Ito ay isang tunay na dagok kay Tony, Ron at sa kanyang mga tauhan. Paano mapapaalis si Tony? Hindi makapaniwalang tanong ni Tony, Guro, bakit? Ano bang nagawa kong mali? Sinadya mong inabuso ang posisyon mo para isabotahe ang Morris Group. Hindi pa ba sapat iyon? Galit na sigaw ni Cameron. Hindi. Master, ang kanilang mga produkto ay talagang hindi katumbas ng halaga. Kahit sa puntong ito, sinubukan ni Tony na makipagtalo. Nang marinig iyon, naging itim ang mukha ni Cameron na parang kulog at galit na nagsalita, then tell me. Anong mga produkto ang ipinadala ng Morris Group?